Magandang buhay mga sir at ma'am ko. Welcome to my channel. For today's video ay gagawa tayo ng isang organic fertilizer na kung tawagin ay Fermented Plant Juice or FPJ. So ang FPJ or Fermented Plant Juice ay isang organic fertilizer na mayaman sa nitrogen content at growth hormones na siya nagpapalaki at nagpapayabong sa ating mga halaman, lalo na yung mga green leafy vegetable. So ano ba yung mga materyales na ginagamit sa fermented plant juice? Una, yung mga damo o halaman na mabilis lumaki. Kahit bunutin mo, tutubo kaagad sila. So example nito ay alokbati, talbos ng kamote, kangkong, balunggay, sahan ng saging, or any na plant na nakikita nyo sa inyong paligid na mabilis lumaki kahit na putulin nyo or bunutin nyo at tutubo pa rin sila. Kaya mga sir at ma'am ko, samahan nyo ako, mangungulekta tayo sa aking garden ng mga materyales para sa ating fermented plant juice. Ito yung part ng aking garden kung saan ako kumukuha ng talbos ng kamote. So, ang best time na kumuha ng talbos ng kamote ay sa umaga. From 6 to 10 a.m. Isa sa mga sangkap ng ating FPJ ay ang dahon ng malunggay. So ito ay nitrogen rich material. Isa rin tong halaman na after mong matalbusan or putulin ay ilang araw lang ay tutubo ulit. Ang dahon ng malunggay. Malunggay. Asparagus plant, isa sa mga pinakamabilis lumaki na halaman. Within 24 hours, kaya niya lumaki ng 8 to 12 inches or more. So ito yung mga materyales na gagamitin natin sa paggawa ng FPJ. So una, itong asparagus leaves. Yan. Isa sa mga karakteristik ng halaman na to ay mabilis tumubo. Tulad na sinabi ko kanina, within 24 hours, kaya niyang tumubo 8 to 12 inches pataas or more pa. So magandang gamitin to sa ating FPJ. Then another nutritious nitrogen rich material, itong tinatawag na malunggay. Yan. Then meron din tayo na natawag na kamote tops. Alam naman natin na ang kamote tops pag pinuputol, biglang sumisibol kagad. Then itong puso ng saging or bulaklak ng saging. So alam naman natin na mabilis tumubo to, rich in nitrogen and potassium na rin. Then another materials na gagamitin natin, Manila paper, meron din tayong gunting, scotch tape or packaging tape, kutsilyo, then meron tayong sangkalan, plastic container, then molasses. Yan. So, ano ba ang ratio ng molasses natin sa ating mga plants? 1:2. So, 1 kilo na molasses at 2 kilos na malunggay, asparagus plant, then puso ng saging. So, chop-chopin natin yung mga materials natin na halaman at gagawin natin o i-mix natin sa molasses. So, samahan nyo ako mga sir at ma'am ko. Iwain ng malinipis ang ating puso ng saging, at least 1/2 inch ang kapal.
Gamit ang weighing scale, magtimbang ng pinaghalong dahon ng malunggay, kamote, asparagus plant at puso ng saging. So 2 kilo ang kailangan natin at magtimbang din ng 1 kilong molasses. Kung walang molasses ay pwede din naman ang brown sugar or asukal na pula at ilagay sa isang medyo malaking container tulad ng batya. Pagsamahin ang molasses at mga hiniwang dahon, make sure na ang molasses ay nabalutan lahat ang ating gulay o mga dahon at pagkatapos haluin ay ilagay sa isang malinis na container. I-press down yung ating mixture or siksikin. Then lagyan natin ng screen. Then lagyan natin ng pabigat na bato para hindi lumutang yung ating mga gulay o mga dahon. The moment na mag-liquefy yan ay lulutang siya. Gamit ang paper towel or malinis na tela ay linisin mabuti yung paligid ng ating container na pinaglagyan ng ating concoction para maiwasan natin ang contamination ng ating concoction. Good practice din na habang gumagawa tayo ng ating concoction ay tayo ay naka-face mask and make sure na yung ating kamay ay malinis. Takpan ng Manila paper at lagyan ng rubber band or garter at ilagay ang production date at kung kailan i-harvest yung ating concoction. Date of production November 30, 2024 and date of harvest December 14, 2024. Ang minimum time para ma-ferment natin ang FPJ ay at least 1 week. Pero ang practice ko ay 2 weeks up to 1 month para makuha natin o ma-extract natin ang enzymes and growth hormones ng ating mga plants. Natapos na natin yung ating concoction. Ito ay mixture ng molasses and different plants. So, ang molasses, ang purpose ng molasses ay siya yung pagkain at nagpaparami sa mga microorganism. At the same time, nagiging preservative din siya. Ilalagay lang natin to sa isang cool dry place na hindi nasisikatan ng araw para lalong dumami yung mga microorganism na nagpapaganda sa ating mga halaman. So mga sir at ma'am ko, i-update ko kayo after 2 weeks. After 2 weeks, ito na yung ating concoction ng ating FPJ or fermented plant juice. So samahan nyo ako mga sir at ma'am ko para ipakita sa inyo kung paano i-harvest ang fermented plant juice at kung paano ito i-apply sa ating mga halaman. Gamit ang fine screen ay salain natin yung ating fermented plant juice. Then pagka-strain or pagkasala ay iwalay natin yung liquid parts dun sa solid part. So yung mga solid part ay isasama natin sa ating compost. After ma-screen o masala yung ating fermented plant juice extract ay isalin natin ito sa isang malinis na container. After nating ma-strain yung ating concoction ng FPJI, nakakuha tayo, naka-harvest tayo ng mahigit 1 litro na fermented plant juice extract. So, paano to ina-apply sa ating mga halaman? May dalawang pamaraan. Una, through foliar. Pangalawa ay through drench. Paano ba ang pagpupoliar or pag-spray? Una, kukuha tayo ng 20 ml na FPJ extract or 2 kutsarang FPJ, tapos ihahalo natin sa 1 liter na tubig, then i-spray natin sa ating mga halaman.
Kailan ginagawa? Sa umaga at sa hapon kasi ito yung time na yung mga stomates ng ating halaman ay nakabuka kung saan dadaan yung mga nutrients at madaling i-absorb ng ating mga halaman. Lagi nating tatandaan ang pag-i-spray ay doon sa ilalim ng dahon ng ating mga halaman para madali nilang ma-absorb yung nutrients na binibigay natin sa kanila. Then, paano naman yung tinatawag na drench method? So, kukuha lang tayo ng lata ng sardinas, kukuha tayo ng FPJ extract, 2 lata nito, at ihahalo natin sa isang timbang tubig. Then, i-apply natin sa mga halaman, isang halaman, 1 lata ng mixture ng FPJ at ng tubig. Para sa foliar application, mag-prepare ng 2 tablespoon ng FPJ extract sa 1 litrong tubig. Ilagay ito sa isang sprayer at spray sa mga halaman. Sprayan natin yung mga ilalim ng dahon para mabilis ma-absorb yung ating foliar na ini-spray sa ating mga halaman. Sa drench application or method ay magtaka lang tayo ng 2 lata ng sardinas na FPJ extract sa 16 liters ng tubig. Haluin ito at maglagay ng 1 lata ng mixture sa bawat halaman. Ilang beses naman tayo mag-apply ng FPJ sa ating mga halaman, at least 1 to 2 times a week. It's either foliar or drench. Again, ina-apply ito sa vegetative stage ng ating halaman. Pwede din naman sa fruiting stage kasi kailangan din naman ng halaman during fruiting stage yung tinatawag na nitrogen. Ang nitrogen ay nagpapagreed lalo sa ating mga halaman. So again, ang FPJ natin ay mayaman sa nitrogen and other hormones or growth hormones na nagpapagreen, nagpapalago sa ating mga halaman. Tulad ng sinabi ko, kahit anong halaman na available sa inyong lugar ay po pwede, lalo na yung madaling lumago at tumubo. So, please comment below yung pwedeng mga halaman na pwedeng gawing fermented plant juice bukod sa dahon ng kamote, dahon ng malunggay, at asparagus plant at banana flower or puso ng saging. Maraming salamat mga sir at ma'am ko sa panonood ng aking video. Please like, share, and subscribe na rin para patuloy tayong gumawa ng mga video na tulad dito. And press the notification bell para lagi kayo updated sa mga video na aking gagawin. Magandang buhay and God bless us all.